Hello! Ayun! Ang oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan ganap na alas 10 ng umagang kay ganda. Ikasyam ng buwan ng Abril. Araw ng kagitingan. Kaya mga magigiting na mamamayan, mga katropa at kababayan, maglabasan na kayo't ipakita ang inyong kagitingan. Ang galingan ng post ng aking kasamang si Carton Tolentino ng Kalumpit, Bulacan. Hoy, ibaba na, dahil para maipakita ang kagitingan. Mula sa RCB Pilipinas, narito na ang ating balitaan at kumustahan. Rede Beles, Yahoo! Ang nag-iisang kulog at kidlat ng lalawigan ng Bulacan. Ang boses ng bayan at ng mamamayan. Maaasahan sa kapakipakinabang na balita at parehas na talakayan, kulog at kidlat. Live po tayo sa Facebook. At syempre, kasunod ang YouTube at ang X o Twitter, powered by StreamYard, mga katropa at kababayan. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay, Korean, sa Malaysia, bansang Hapon, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat of course, saan man dako ng mundo. Ingat po tayo. Huwag magsasawang magdasal para sa pagbabalik ng kapayapaan sa Middle East. Okay, wala po talaga ang ating katropang kulog. Mga kababayan, hindi po nagparamdam. Hindi ko alam kung ano talaga nangyayari. Baka naman ayaw na. Sa bagay, baka naman may problema. Kaso lang hindi nga natin alam. Kaya magandang umaga pa rin sa iyo, katropang kulog. Sana magparamdam ka naman. Kung ayaw mo na, okay lang. Sanay na naman akong iniiwanan Doon sa kabilang istasyon, iniiwan din ako Talagang ganun lang ang buhay, ganun lang. Okay mga katropa at kababayan, Freddy Bellis po ang nag-iisang kulog at kidlat ng lalawigan ng Bulacan. Kahapon na 8, formal na naghain sa huling araw ng pag-file ng kandidatura ang Team Ace. Yan, ito po ay mga kandidato sa Bulacan Press Club. Ayan. Team Ace. Ayan. Berna tungo sa pagbabago kung saan suportado ang lehitimong mamamahayag sa iba't ibang dyaryo, lokal at national, newspaper at online para sa gaganaping eleksyon sa darating na bukas na ito pala, Abril 10, 2026. Bulacan Press Club, yan. Anila, bubuksan natin ito sa lahat ng aplikante na gustong makapasok na mga lehitimong mamamahayag sa Bulacan Team Pagbabago. At sana'y magbago na nga. Magbago na nga. Ang presidente, kandidato presidente sa Team Pagbabago, Ace Cruz. Yan. Vice President, Verna Santos. Ang Board of Directors ay sina Vic Millones, Dick Mirasol, at Manny de la Cruz. Okay, good luck na lang sa inyo, Team Pagbabago. Okay. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy tayo, mga
katropa at kababayan, kumusta na po talaga kayong lahat? Ha? O mukhang nagpanik na talaga ang buong sambayan ng Pilipinas at ang ating pamahalaan. Kung ano-ano na lamang ang kanilang sinasabi, merong nagpapakalat ng balita na matutugunan na ang problema sa langis. Subalit, linggo-linggo naman itong tumataas. Sa palay ko, wala na tayo magagawa dito, mga kababayan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, di ba nagkaroon ng 2 week, 2 linggong tigil putukan. Mamaya, hihimayin natin ito. Napakahirap na kasing ibalik sa dati ang ating buhay. Mukhang kasama na talaga sa takbo ng ating buhay ang digmaan sa Middle East. At ito ay talagang kumbaga sa ito'y kapalaran na talaga nating lahat. Hindi natin po pwedeng itatwa ang nakaambang krisis. Kapag hindi natin kasi ito tinatanggap, baka atakihin lamang tayo sa puso. Kaya tanggapin na lamang natin at gumawa na lamang tayo ng pansariling solusyon para dito. Huwag na siguro tayong umasa pa kahit na kanino dahil lahat naman ay apektado. Kahit na nga yaong mga mayayaman, apektado. Lalo na sila dahil hindi sila sanay sa hirap. Pero tayong mahihirap, medyo ngingitian lang natin yan. Kakaiba ang problema ang kinakaharap kasi natin ngayon, mga katropa at kababayan. Hindi ito katulad ng COVID-19 na simpleng vaccine lamang ang solusyon. Iba ito. Krisis ito ng ekonomiya. Wasak at nadurog na ang mga infrastruktura ng pang-enerhiya o supply ng petrolyo sa Middle East. Palagay ko sa akin lang naman kung talagang aayusin ito, baka aabutin ito ng 10 hanggang 15 taon bago maibalik sa dating kalagayan kung maibabalik pa natin, mga katropa at kababayan. Sa ngayon, di umano ay mayroon pang mga naka-imbak na supply. Inimbak daw yan ng mga oil corporation, hindi ng gobyerno. Sa ilalim ng oil deregulation law, ang korporasyon ng petrolyo o pribadong sektor ang may pananagutan sa panahon ng krisis. Dapat ang mga pribadong korporasyon ng langis ang gagawa ng paraan upang magka-supply. Naalala ko tuloy si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa panahon kasi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., may pananagutan ang pamahalaan kapag may problema sa supply ng langis. At ito ay nasa ilalim ng dating Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Sa panahon ng krisis, ginagamit ang naturang pondo dito. At ito ay ginawa nga ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero wala na ngayon yon dahil ibinasura na ang OPSF. Linusaw kapalit ng oil deregulation law. Ang pagpapasan dapat ng mataas na presyo ang mga oil corporation gaya ng Shell, Caltex at iba pang na napag-aari ng mga dayuhan. Ang mga mambabatas na Pinoy ang katuwang ng oil corporation kung bakit ibinasura ang OPSF. Binigyan nila ng kalayaan ang mga oil distributor na magpatong ng hindi kayang akyatin ni naman ang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayun. Dahil nga dito, naalala ko ang dating Pangulong Marcos Sr. Alam ba ninyo, katropa at kababayan, na kaya ito napatalsik noon sa Malacanang ay dahil sa pagmamahal niya sa ating mga
Pinoy, sa ating mga Pilipino. Kontrang-kontra kasi siya noon sa interes ng mga dayuhan na siyang nagmamando sa mga mambabatas noon at maaaring magpahanggang ngayon nga. Iilan lamang kasi talaga ang mga Pilipino ngayon kung ating mapapansin, mga katropa at kababayan. O di ba? Karamihan ngayon mahihilig sa mga imported na mga gamit. Hindi nila tinangkilik ang sariling atin. O di ba? Kaya ganun, totoo. Kukunti na lamang ang mga Pilipino sa ngayon. Kaya mga katropa at kababayan, tanggapin na natin ang naging kapalaran natin ngayon. Wala na tayong magagawa, kundi ang magtipid, magsinop at magpakatalino upang makaligtas sa isang krisis na kitang-kita ng ating mga mata. Ating mga naglalakihang mata. Kasi Pinoy tayo, malalaki ang ating mga mata. Di ba? Kitang-kita natin na paparating na ang hindi maiiwasan. Wala nang ibang pinakamagandang paraan upang malampasan natin ang krisis, kundi ang humingi ng tulong sa dakilang may kapal. Manalangin tayo ng taimtim. Kung talagang kaya niyang ibigay, baka naman kasi ito'y kaparusahan na talaga sa atin. Dahil nita mo, wala naman tayong kinalaman sa gulo doon, pero nadadamay tayo. O, di ba? Kaya maaaring kaparusahan. Kasama sa kaparusahan ito ng ating Panginoong Diyos. Dahil ibang-iba na ang sitwasyon ng mundo. Napakarumi na. Bukod sa nagkalat ang mga basura kung saan-saan. Nagkalat ang mga peking tao kung saan-saan. O, di ba? Naranasan nyo na siguro din yan na marami ng peking tao ngayon, nagkukunwaring mga kaibigan, pero hindi naman pala. O, di ba? Ganun lang yon. Dapat matuto tayong magmasid. Kaya, nagagalit si Ama. Dahil nakita niya, mukhang wala na siyang makikitang totoong tao. Baka wala pang 10 ang makikitang totoong tao ngayon. Lahat ay nasa panig na ng kadiliman. Diba? Wala nang iniisip kundi paano ang pagkakaperahan. Hindi kontento sa kakapiranggot. Dapat pambili lamang ng eksaktong pagkain sa araw-araw. Pero yung iba, ayaw nila ng ganon. Gusto nila mas marami dahil para meron silang maitutustos sa kasamaan, sa katiwalian. O, di ba? Marami nang hindi sumunod sa 10 utos ng Diyos. Kitang-kita na yan sa malalaki nating mga matang Pilipino. O, di ba? O, tungkol naman sa sinasabi kong OPSF na nabanggit ko kanina, dito merong mga, pero palagay ko parang huli na eh. Dahil kaugnay sa binasurang OPSF, ito dapat nakakatuwa naman kahit na papano. Naghain ng panukalang batas sina Davao Representatives Paulo Duterte at ang kanyang anak na si Omar Vicente Duterte na naglalayong ipawalang bisa ng Oil Deregulation Law at buhayin muli ang Oil Price Stabilization Fund upang maprotektahan ang mga mamimili mula sa biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Maganda ito. Ito nga ang sa panahon ng matandang Marcos. Yun, kapag may problema ng gano'n siyempre malaki kasi ang pondo dito. Ang paliwanag sa itinalang House Bill number
8377 o ang iminungkahing Oil Industry Regulation at National Energy Security Act, binigyang diin na mag-amang Duterte ang pangangailangang ibalik ang pangangasiwa ng gobyerno sa pagpepresyo ng gasolina, citing the impact of frequent and sharp price swings on households and businesses. Dapat lang naman talaga yan. Kapag private kasi ang namamahala, ay talagang wala. Wala tayong magagawa dyan. Pero kapag ang pamahalaan ang mga ngasiwa, medyo magkakaroon ng kunting kaginawahan. Dahil hindi na lahat ng nasa ating pamahalaan ay mga sakim. Meron din of course na inilagay ang Diyos dyan na hindi kayang suhulan. Ayon sa mag-amang Duterte, ang gasolina ay hindi luho. Tama. Ito ang buhay ng ating ekonomiya. Ang hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot ng domino effect na nagpapataas ng gastos sa transportasyon, pagkain at pangunahing kagamitan. Di ba? Dahil dyan, sa mga nangyaring iyan, biglang pagtaas ng presyo ng mga langis. Maraming Pilipino ngayon ang nasadlak sa kahirapan. Di ba? Anila sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng pangangasiwa ng gobyerno, ang panukalang batas ay naglalayong protektahan ang mga interes ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtugon sa mga alalahanin sa transparency at anti-competitive na mga kasanayan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng isang patas na kapaligiran sa pamilihan sa pamamagitan ng kontrol ng gobyerno. Yan ang sabi ng mag-amang Duterte. Sa ilalim ng panukala, gagawa ng 10 bilyong OPSF para makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng langis. Gagamitin ng pondo para reimburse sa mga kumpanya ng langis ang pagtaas ng halaga ng inangkat na krudo o mga produktong panggatong na nagre-resulta mula sa pabago-bago ng foreign exchange at pagbabago sa mga presyo sa pandaigdigang pamilihan. Sinabi ng mag-amang Duterte na ang pagpapanumbalik ng mga kontrol sa presyo ay kritikal sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya. Pag-iwas sa bansa mula sa pabago-bago ng mga pandaigdigang merkado at pagtiyak ng abot-kayang supply ng gasolina. Parang maganda nga. Sa pamamagitan ng pagbawi kasi ng otoridad sa regulasyon, ang utos na ito sa konstitusyon na itaguyod ang pangkalahatang kapakanan at tiyakin na ang mamamayang Pilipino ay hindi maiiwang walang pagtatanggol laban sa mga kapritsyo ng isang pabago-bagong pandaigdigang merkado ng enerhiya. Yan ang sabi nila. The Duterte said restoring price controls was critical to strengthening energy security, insulating the country from volatile global markets, and ensuring affordable fuel supply. Sabi nila, by reclaiming regulatory authority, the state honors its constitutional mandate to promote the general welfare and ensure that the Filipino people are not left defenseless against the whims of a volatile global energy market. Yun ang sabi nila. Di ba? Maganda. Maganda sana kung talagang
hindi inalis yung OPSF na yon. Oh, yung mga katropa kong panahon noong dating Pangulong Marcos Sr. Kumpara nyo nga ang buhay noon at saka ang buhay ngayon. Alin ba ang maganda? Sasabihin kasi ng iba, maganda na. Moderno ng ating kalagayan. Anong moderno? Anong naibigay ng moderno? Init. Katiwalian. Yun na ibigay ng moderno. Maraming nagsiyaman, naging milyonaryo, bilyonaryo dahil sa sinasabing moderno na yan. Noong araw, hindi naman ganyan eh. Kahit na medyo mahirap talaga ang trabaho noong araw dahil talagang palakasan, patatagan ng loob. Yun, patibayan ng katawan. Gusto kasi nila ngayon parang magic eh. Oh, ayan na. Pag sinabing, kailangan ko ng pera, pak! Oh, ayan na ang pera. Ganyan kasi ang nangyayari. Naging maganda ba talaga? Ang pagiging sementado ng halos lahat ng ating mga kalsada, ating mga lansangan. Ano ang idinulot nito? Di ba init? Dahil hindi na mga sisingaw yung init. O, di ba? O, bakit sumabulat ang mga bulkan? O, bakit sumingaw ang mga bulkan at nagbigay ng iba't ibang hindi ka nais-nais na para sa ating kapwa? O, di ba? Ano ang masasabi niyo dito? Okay, sabihin niyo nga. Kung meron kayong gustong sabihin, sabihin niyo. Tawagan niyo ako dito para mapag-usapan natin. 0956-837-4861. Oh. Makipag-usap kayo. Ibigay ninyo ang inyong naramdaman, ang totoong naramdaman. Oh, di ba? Okay mga katropa at kababayan, bago tayo dumako sa dako pa ron ng ating talakayan, ihatid muna natin itong ilang patalastas. Ladies and gentlemen, Malolos has a new hot spot. Welcome to Tiara Filipino-Italian Cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights, this is your new to-go spot in the city of Malolos at Vista Mall, ground level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiara Filipino Cuisine. Tiara Filipino Italian Cuisine. Tiara na! Tiara na. Tara na! Okay. Hello, Tampere, Finland. Do you know that something big is coming for food lovers? Missing the taste of home? Or curious to try something new? E&G Asian Grocery is opening soon, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, frozen seafood and specialty foods, Asian snacks and drinks that you can't find in regular supermarkets. Fresh ingredients for your favorite dishes, whether you're Filipino, Asian, African, or Finnish. Everyone is welcome to discover new flavors and ingredients for amazing meals. E&G Asian Grocery, the soft
opening, remember, the soft opening will be on April 18. Ilang araw na lang yan, ha? And the grand opening will be on May 3, 2026. Kita-kita kids po tayo mga kapwa Pilipino natin dyan sa Finland, lalong-lalo dyan sa Tampere, Finland. Suportahan po natin ang mga negosyo ng ating kapwa Pilipino. Okay mga katropa at kababayan, ang mga mahalagang patalastas na yan ay hatid sa inyo ng FCV Pilipinas. Okay. Okay. Ha? Good morning, Pare Goy, Danny, Mario, and family. Good morning sa lahat ng namamahala sa Casa Azul Nava Gallery dyan sa Barangay Pandukot, Kalumpit, Bulacan. Yan. Kay Jam Nava Cruz na siyang may-ari na nandurian. Ewan ko, nakauwi na ito. Walang, kung nakauwi na. Pero palay ko, nandun pa rin siya sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang magaling na mamamahayag. Kay Auntie Baby, pobreng vlogger na nandiyan naman sa Hong Kong. Good morning. Siyempre, kay Emmanuel Calderon Velez, Angie and Sofia na nandiyan sa Tampere, Finland. Kay Marlon Nepomuceno Velez and family nandiyan naman sa Las Piñas City. Kay Mayumi Marie Velez Bersal and family na nandiyan naman sa Olongapo City. Kay Mary Grace Velez Lagata na nandiyan naman sa Italy. Oy. Kay Milen Velez Minerva, Jacob, Kiara at Ilaria. Kay Maria Loida at Lilian Antoinette Velez Jello Bautista Manalaysay. Kay Crisanto Calderon Velez, Cristina Estandarte Velez, Juno Estandarte Velez, Christian Estandarte Velez na nandiyan naman sa Grand Royal Subdivision, Malolos City. Oy, dito sa aking mga kaibigan, oy, na taga-subaybay ng Kulog at Kidlat. Good morning sa inyong lahat dyan. Ma'am Mary Jane Llanes and family ng San Miguel Corporation. Jason Brizuel and family. John Hernandez and family, San Miguel Corporation. Yan, ang San Miguel Corporation itong lahat na ito, ha. Jackie Hidalgo and family, Francen F. Caluing and family, Nate Barreto and family. Yan. Si Maki Dormiendo, ang External Relations Manager ng Pure Foods dyan sa Pasig City, at Louie Doliente and family. Siyempre sa lahat ng pamilya ko sa Manila Bulletin, Tempo at Balita. Magandang morning sa inyong lahat. Hoy, kumusta na, ha? Ernesto Panes, ha? Kumusta? Sa tanan namang mga amigo din, ha? Sa Visayas, sa Mindanao, maayong buntag. Hoy, sa inyong tanan. Good morning, Balabago, Haro, Iloilo. Mga friends ko dira, mga pariente ni Ernesto Panes, kag Hamandre family dyan, ha? Sa mga, of course, sa mga kamag-anak ko dyan, sa Iloilo, kag sa Bacolod, madamo dyan, mga Beles, ha? At dyan, of course, sa mga dati ko mga bossing, minamahal ko na nakakalungkot nga lang dahil sila ang dating mga talagang mga sikat na sikat dyan sa Bacolod, ang mga pamilya ng Roberto Benedicto. Yan. Medyo na-sequester lahat yata kanilang mga kayamanan ng mga nakaraang administrasyon. Pero alam ko, kahit naman wala pa rin, tuloy pa rin ang buhay. At syempre, nasa magandang estado pa rin ang lahat ng mga Benedicto family dyan sa Bacolod City. Yan. Ganun din, of course, dyan sa Iloilo City. Okay. Ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong kapuluan ay ganap na
30 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. Eto, balita. Alam nyo ba mga katropa at kababayan na medyo maganda-gandang balita ito? Dahil nagkasundo na daw ang Amerika at Iran na magpatupad ng 2 linggong provisional ceasefire matapos ang last-minute intervention ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Pakinggan ninyong mabuti ito. At kung meron kayong masasabi, tawagan nyo lang ako. Tumawag kayo dito sa 0956-837-4861. 0956-837-4861. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, pumayag din ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz, ang maritime corridor kung saan dumaraan ng malalaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Kinansela na ni US President Donald Trump ang banta nito na bobombahin ang mga power plants at mga tulay sa Iran. A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want to happen, but it probably will. Yon ang inulat na sinabi ni Trump bago maganap ang ceasefire. Mismong si Pangulong Trump ang naghayag na magkakaroon ng 2 linggong ceasefire matapos mamagitan ang Pakistan. Ayon pa sa ulat, si Sharif ang humiling ng 2 linggong ceasefire at ito naman ay pinakinggan ni Pangulong Trump. Sa isang post sa social media, sinabi ni President Trump, ni US President Trump, na subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Ayan, ang kanyang sinabi. Sa susunod na 2 linggo, sinabi ni Trump na naniniwala siya na magkakasundo ang US at Iran sa 10-point proposal na inilatag ng Tehran. Matapos ang pahayag ni Trump, naglabas ng statement ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi, kung saan sinabi niya na pumayag sa ceasefire ang Iran. Nagsara ang daw ng higit sa 1,300 puntos pagkatapos ng tigil putukan ng US Iran. Ang mga stock ay nagsara ng mas mataas noong Miyerkules, ilang oras lamang matapos ipahayag ng US at Iran ang 2 linggong tigil putukan. Ang Dow Jones Industrial Average ay tumaas ng 1,325 points o 2.58%, habang ang SP 500 ay umakyat ng 2.5%. Ang tech-heavy Nasdaq ay tumalon ng 2.8%. Bilang bahagi naman ng kasunduan, sinabi ng Iran na papayagan nito ang mga tanker na dumaan sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pagpapadala para sa langis at gas habang nakikipag-ugnayan sila sa militar ng bansa. Ang mga mamumunan ay mukhang optimistiko na ang kasunduan ay magpapagaan sa isa sa pinakamasamang pandaigdigang kakulangan ng langis sa mga dekada. Kahit na ang pagpapatuloy ng trapiko ng tanker sa Kipot ay nananatiling hindi
sigurado. Sa mga live na update naman ng Iran, iminumungkahi ni Trump ang joint venture sa Iran sa Strait of Hormuz. Walang uranium enrichment. Bumagsak ang presyo ng langis sa US. Halos sa 15% noong Miyerkules kahapon na nagrehistro ng humigit kumulang na $96 kada bariles. Gayunman, ang presyo ng langis ay nananatiling mas mataas sa mga antas bago ang digmaan na humigit kumulang $67 bawat bariles. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang tigil putukan sa isang post sa social media noong Miyerkules na nagsasabing walang pagpapayaman ng uranium sa kabila ng pag-aangkin ng mga Iranian na sumang-ayon naman ang US sa plano nito na kinabibilangan ng maraming konsesyon. Idinagdag ng Pangulo na ang Estados Unidos ay nakikipagtulungan sa Iran, huhukayin at aalisin ang lahat ng malalim na nabaon ng Vito bombers, nuclear dust. Ba? Kasama sa pahayag ng Iranian Supreme National Security Council noong Martes ang acceptance of enrichment sa 10-point plan nito. Paano ba naganap ang huling minutong deal sa pagitan ng Trump at Iran? Malamang nabibigyan ng pansin ng mga mamumuhunan ang isang potensyal na pagtaas ng trapiko sa tanker sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Kasunod ang pag-atake ng Israel sa Lebanon na dumaan sa Strait of Hormuz. Iniulat ng semi-official sa Fars News Agency ng Iran. Karaniwan, maraming mga barko ang nagdadala ng ikalimang bahagi ng langis ng mundo sa pamamagitan sa strait bawat araw. Ngunit epektibong isinara ng Iran ang daanan sa panahon ng digmaan. Ang kakulangan ng langis na iyon ay nagpadala ng presyo ng krudo upang ito ay tumaas at nagbanta ito ng malalayong pagtaas ng presyo na pinangangambahan ng ilang ekonomista na maaari maglagay sa ekonomiya ng US sa isang recession o pagbagal ng ekonomiya. Diba? Okay, ano ang masasabi niyo rito mga kababayan ko? Ang oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan ay ganap na 38 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. Maganda. Sana maging matagumpay ang magiging usapan dito sa 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Tulungan po natin sila, mga katropa at kababayan. Manalangin po tayo. Tumulong po tayo sa pamamagitan ng panalangin dahil ang panalangin na taimtim ay napakalakas. Kapag ito'y nakarating sa kaharian ni Ama, malamang magiging masaya tayong lahat. Kaya tulungan natin sila. Manalangin tayo. Ceasefire muna sa kalokohan. Tigil muna sa kasakiman. Tigil muna sa kalaswaan. Tigil muna sa pangangamkam. Ganon dapat ang ating gagawin. Tigil muna sa pagbabayat kayo.
Maging totoo tayo. Magpaka-totoo tayo. Lalong-lalo na sa Kanya. Ibalik natin ang wagas na pagmamahal na ibigay ng ating mga ninuno noong unang panahon kung paano nila sinamba ang dakilang Diyos. Ganon ang dapat nating gawin lahat ngayon. Okay, ang oras natin mga kaibigan, mga katropa at kababayan, ganap na 40 minutos makalipas ang 10:00 ng umaga. Hoy, good morning sa lahat ng mga relatives at kaibigan ko dyan sa Cebu City, ha? Good morning, Melquiades Gelig ng Cebu City at sa lahat ng Gelig family dyan sa Mandaluyong, Cebu. Sa lahat ng Beles family dyan. Sa Davao City, Abing at Batos family. Good morning. Sa aking mga kaibigan nandyan sa ibang bansa, magandang umaga. Rodi Santos, good morning. Hoy, good morning kaibigang Tels Natividad Castro ng NCSC Region 3. Kaya sa mag-inang Emma Redaha at Angelo Redaha, good morning. Sa aking kapamilya dyan, Estandarte family dyan sa Barangay San Miguel, Hagunoy, Bulacan. Sa aking kapamilya dyan kay June Carton Tolentino ng Kalumpit, Bulacan. Good morning. Sa mga kakulog at kidlat natin dyan sa bayan ng Norzagaray. Uy, nandyan ang aking idol, Ronald Cadayan and the family. Oy, ang taong katulad ko hindi kailanman nasisilaw sa kinang na material na yaman ng ating mundo. Hindi nagangad na yumaman ng yumaman, kundi kontento na meron lamang makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Okay na. Ha? Yun. Lahat naman tayo ay hindi naging perpekto. Kahit nga sa Ginoong perfecto ay hindi perpekto. Di ba? Lahat tayo ay naging makasalanan. Subalit, ang lahat ay may hangganan dapat. Hoy, good morning, Lady Rachel. Ha? Good morning. Hoy, lahat tayo ay naging makasalanan. Ngunit, sabi ko nga, lahat ay may hangganan. Lahat dapat ang kasamaan ay bigyan ng hangganan. Ang kalokohan dapat ay bigyan ng hangganan. Magkaroon ng pagbabago. Isipin natin, walang bata, walang matanda. Dapat magbago. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan tayo mabubuhay dito sa mundong ibabaw. Magugulat na lamang tayo, kinakausap pa natin ng ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, nanay, tatay, kuya, ate. Yung pala, hindi na tayo naririnig dahil tayo na pala ay nasa ibang daigdig na, sa ibang mundo na. O, di ba? Nakakagulat. Tayo pa yan, wala na sa ibabaw ng mundo. Tayo pala'y namahinga na, tayo pala'y patay na. O, di ba? Ganon. Dapat matakot kayo. Magbago kayo. Alang-alang sa inyong mahal na pamilya. Ha? Okay. Magandang umaga, mga kakulog at kidlat ko diyan, mga sa Hagunoy, Bulacan. Ayan, ito, magaling din to. Mayor Chachi Alvarado. Yan. Ganon din dyan sa La Union, Villalon family. Good morning sa mga taga-subaybay natin dyan sa Malolos City. Good morning, board member ng 1st District ng Bulacan, Fermin. Oh, sa ating kaibigan, Boss Michael Fermin, good morning. Maulino Loloy, ang Junior and family. Good morning sa inyong lahat dyan. Ha? Siyempre, sa gobernador ng lalawigan ng Bulacan, Gobernador Daniel R. Fernando.
good morning sa ating Vice Gobernador Alex Castro. Good morning. Siyempre sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan, maraming salamat sa inyo. Okay ha? Siyempre, kay Ferdinand Biden Benedicto at family diyan naman sa Marilao, Bulacan. Good morning sa iyo. Sa lahat ng Fernando family, ha? Henelia, yan, sa kanyang mga mababait at magagaling na mga anak, si Nikki, si Nico, at si Neil. Oh, good morning sa inyo dyan. Siyempre sa mga Bautista family, yan, si Honorata family, Honorata and kanyang may bahay. Ay, magandang morning sa inyong lahat. Sa lahat ng okay, Roel, yan, good morning, na talagang laging sumubaybay at tumutulong sa atin. Yan, oy, good morning, ha? Oy, katropa't kababayan, ha? Sasamantalahin daw ng Pilipinas ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Yan. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, Abril 8. Ngayon pa man, ayon sa ating Pangulo, ang 2 linggo ay maaring hindi sapat upang ganap na maibalik ang presyo ng gasolina sa normal. Ay talaga namang hindi. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Wasak na yung mga maraming lugar sa Iran. Kaya mahirap nang ibalik yan. Sabi ko nga, baka abutin pa ng 10 hanggang 15 taon bago yan maayos. So baka kung maayos talaga, ha? Pagdasal na lamang natin. Ganon talaga yan, ha? Ayon kay Pangulo, lubos nilang sasamantalahin ng 2 linggo upang madagdagan ng supply hanggat maaari upang ipagpatuloy ang paggawa ng anumang mga kaayusan. Ha? Lahat sila ay umaasa at nagdarasal na ang 2 linggong tigil putukan ay higit pang pahabain kung magiging maayos ang pag-uusap. Bukod sa 2 linggong tigil putukan, sinabi ni Pangulong Marcos na sasamantalahin din ng bansa ang kasunduan nito sa Iran na nagpapahintulot sa mga barkong may bandila ng Pilipinas na dumaan sa Strait ng Hormuz. Okay to. Pero parang wala akong nakikitang barko ng Pilipinas na may bandila ng Pilipinas dumaan sa Strait of Hormuz. Meron ba mga katropa at kababayan? Baka mali lang ako. Baka hindi ko talaga nakita pa. Namalikmata. Sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na sapat na ito para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ngunit hindi umano mahuhulaan ng sitwasyon. Ang 2 linggo ay maaaring hindi sapat na oras upang ibaba ang presyo. Ay talaga namang hindi. Sinabi ng Pangulo na nangangahulugan din ito na mas ligtas ang mga Filipino seafarers sa tuwing sila ay maglalakbay sa strait. Magagawa na nila ang kanilang mga trabaho, ani Pangulong Marcos. Nakipagpulong na ang Pangulo sa Private Sector Advisory and Council upang talakayin ang mga hakbang sa trabaho at kabuhayan para sa mga overseas Filipino workers na bumalik mula sa Middle East dahil sa digmaan. Di nagtagal pagkatapos magbanta si US President Donald Trump na sisirain ang Iran, nagkaroon ng 2 linggong ceasefire ang Washington, Tel Aviv at Iran na iniulat na kasama ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ang mahalagang daanan kung saan dumadaan ang 20%
ng mga pandaigdigang supply ng gasolina. Okay. Tulad na sinabi ko, magdasal tayo upang maging matagumpay ang usapan. Ito naman, medyo maganda-ganda ito at magkaroon na sana ng disiplina ang mga tao. Kasi maraming sa ating mga kababayan walang kadisiplina. Magdamag na nagkakantahan. Hindi marunong magpatulog ng kapitbahay. Maraming ganyan akong narinig, maraming ganyan akong nakita. Ito halos 25,000 individual ang inaresto ng Metro Manila sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng mga city ordinansa para sa kapayapaan at kaayusan. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, may kabuuang 24,881 ang mga dinakip. Ang naaresto kung saan nangunguna ang pag-iinuman at paninigarilyo na nagtala ng 8,7,500. Yan. 6,365 naman ang pinagmulta at 219 ang sinampahan ng reklamo. Samantala, 2,672 katao ang nahuli na walang suot pang itaas. 2,245 sa curfew at 584 dahil sa paggamit ng videoke lampas alas 10 ng gabi. Yun, maraming ganyan. Inaabot, wala nga, halos hindi na nga natutulog. 24 oras na kumakanta. Grabe. Yung mga natutulog, gigising, sasabihin doon sa inabutan kumakanta, ako naman, matulog ka muna. Ganun. Kaya walang tigil ang kantahan. Talagang ganun. Maraming ganyan. Ang Southern Police District ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga lumabag na may 12,211. Sa ngayon naman wala po silang na-record. Wala namang nakitang repeat offenders. Pero yung pagre-record nila kasi sa kanila is na nagdedepende doon sa bawat istasyon ng pulis. Sine-check pa nila kung may pagkakataon, lalo na yung mga minors. Yun, sabi ni NCRPO, spokesperson Major Hazel Asilo. Yun, wala naman palang umulit. Kapag nahuli, talagang wag nyo nang ulitin. Ako, dahil malalagot kayo ng gusto. Ang operasyon ay sinigawa ng Police District sa Manila, Quezon City, Northern, Southern at Eastern. Yun, sa mga lalawigan, wala pa akong pero ang alam ko, ang ating kapulisan, lalo na sa Malolo City, sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Henry Blaso, ay marami na silang mga nahuhuling, mga minor de edad na nahuli sa curfew. Yan. Sa ngayon, mas inoobliga nila ang barangay na sumama sa kanila. Dati kasi more on police lang ang mag-iikot para sa local ordinances ani Asilo. Yan. Okay. Naglungsad din ng crackdown ng Philippine National Police laban sa fixer ng ayuda. Kasabay ng naranasang problema sa supply ng enerhiya ng bansa. Pati ba naman dito? Meron ng mga fixer. Nako naman, talagang walang kadala-dala. Walang kahinto-hinto. Nako naman yan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang operasyon ay kasunod ng ulat tungkol sa mga individual na sinasamantala ang kasalukuyang krisis sa supply ng enerhiya at ekonomiya para makapanloko ng mga benepisyaryo. Una nang nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga backer o fixer na humihingi ng bayad kapalit ng pagkuha ng tulong pinansyal
at binigyang diin na libre ang lahat ng kanilang serbisyo. Ayan narinig nyo ang serbisyo ng DSWD ay libre. Yan. Hinimok din ni Chief PNP Nartates ang publiko na huwag maniwala sa mga scam na mensahe na humihingi ng contact number kapalit ng di umano'y ayuda mula sa pamahalaan. Inatasan na ng PNP Chief ang mga lokal na pulisya na paigtingin ang pagbabantay laban sa mga fixer sa panahon ng pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Yan marami akong alam dito. Sa ganyan, sa lalawigan ng Bulacan lang, merong mga taong ganyan. Gusto niyo mabigyan ng ayuda? Okay, akong bahala sa inyo. Ganyan, tapos manghihingi ng pera. Ganyan yan. Meron nga dyan na kilala ko na ang dalawang mga top executives ay pinag-aaway, binibigyan ng kaysa, niloloko ka nito, niloloko nito. Yung bang kabilaan, yun, para kumita. Marami dyan. Totoo yan. Sisiraan ka para sila gumandas. Ngayon, sisiraan. Ganito yun, huwag kang maniniwala dyan. Sir, walang hiya yan. Ganon yan. Yan naman, minsan naman naniniwala. Talaga totoo. Maraming salamat Bibigyan niya ng pera. Balik ka rito pag may makuha kang mga hindi magandang sinasabi tungkol sa akin. Yun. Kaya nagkakapera sila. Ayun, Huwag yung gawin yan. Masama yan. Nako, lahat ng kasalanan may kabayaran. Tandaan nyo yan. Akala nyo kasi, tuloy-tuloy ang inyong buhay. Hindi, walang nakakalam sa ginawa ko. Alam niya yan. Kapag dumating na ang panahong ikaw ang parurusahan, lagot ka. Kasama ang buong pamilya mo, madadamay sa iyong kagaguhan, sa iyong kabulustugan. Tumigil ka na. Tigil muna daw ang libreng sakay sa Maynila. Yan ang inanunsyo ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kasunod ng huling araw na pagpapatupad dito kahapon. Inilunsad ng Manila LGU ang 5 araw na libreng sakay noong March 30, 31 hanggang 6 ng Abril 7 at 8 kahapon upang maibsan ang pasanin ng mga commuter at matulungan din ng mga driver at operator sa harap ng patuloy na pagtaas na presyo ng langis. Yon. Okay. Maraming salamat, Mayor Idol Isko Moreno Dumagoso. Ayon kay Dumagoso, mga katropa at kababayan, pag-aaralan muna nila ang epekto ng programa upang may sagawa ang mga susunod na hakbang. Ayan. Okay, yun, sa mga magnanakaw ng langis, kawatan ng diesel, arestado ng Alert Bulacan Police, maraming salamat. Talagang ating Bulacan Police ay hindi natutulog, lahat ay ginawa nila. Isipin mo, yung nagnakaw ng mga diesel fuel mula sa dump truck sa Barangay Palapala, San Ildefonso, kahapon, na-aresto kaagad ng Bulacan Police, ng San Ildefonso Police. Siyempre, doon na-aresto sa Rodriguez, Rizal at Quezon City. Isipin mo yan, doon pa talagang hinabol ng ating kapulisan. Congratulations sa Bulacan Police! Salute! Okay. Salute hindi salot. Salute! Yan! Okay, pero meron pang isang at large
hindi ka rin makakaligtas dyan. Okay mga katropa at kababayan, marami pa sana tayong pag-uusapan, subalit ubos na po ang ating oras sa araw na ito. Kaya maraming salamat at kahit na papano ay napasaya ko kayo at mayroon kayong mga mahalagang impormasyon na natanggap o nakuha. Ito ang inyong nag-iisang katropang kulog at kidlat ng lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po at sana magparamdam ng ating kakulog, katropang kulog na si Archie Menes. Okay. Mga kababayan, ito po, Freddy Bellis, ang kidlat ng Bulacan, nagsasabing palakasin natin araw-araw ang ating pananampalataya sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Huwag na tayong magpapasiyaw sa anumang material na bagay sa mga makikinang ng salapi, ha? Tulungan nating manalangin. Manalangin tayo ng taimtim upang ang usapang 2 linggong tigil putukan ay magkakaroon ng magandang resulta. Okay, maraming salamat. Ang oras po natin sa buong kapuluan ay ganap na 11:00 ng umaga. Maraming salamat po. I love you. Mahal na mahal.